Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Latest Chika, shoutout kay Buhay Trabador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Sa oras na ito, ang buong bato ng kunlong bundok ay baliw na nahulog. Ilang saglit, umusok ang usok at lumipad ang malalaking bato, na nagpadilim sa langit at lupa ng napakalaking kulog. Sa makapal na usok at dilim, ang pulang ilaw ay kumislap sa nakulong na Dragon Mountain, na sumasalamin sa dugo ng langit at lupa. Isang malaking bagay, nakaambang din. Sa gitna ng mga gumugulong na bato, hindi mabilang na mga tao ang nagsisigawan at lumipad palabas. Isa-isa silang napahiya at nataranta. Umuungol. Ang lakas ng loob mong istorbohin ako, gusto kong mamatay ka. May umungol na naman ng galit. Sa sumunod na segundo, isa na namang pagsabog. Bumukas ang lahat ng mga malalaking bato. Maraming tao ang natama ng mga malalaking bato, dumura ng dugo at nanginginig sa kalat. Kalat ang mga boulder, pulang kalangitan, halos kalahati ng langit ay nagninangas na pula. Ang isang malaking bilog ng pulang ilaw, tulad ng malaking nakakulong na Dragon Mountain, nakatayo sa lupa at pumapasok sa langit, isang malaking dragon ang lumutang. Ito, napakalaki. Nito, hindi ba? Nakita niya ang Magic Dragon sa kanyang harapan. Ang isang mata lang ay kasing laki ng football field, bata. Tuldok. Ito, si Lu Yongsheng ay hindi makapagsalita. Ito ay napakalaking Magic Dragon, hindi pa nakikita. Kung hindi dahil sa natural na pangitain na ito, ang mga tanikala ng Diyos ay magbabago, at ang Magic Dragon ay wawasak sa mundo. Ang gayong dragon ay magiging napakahirap na halos makalimutan ito ng mga tao sa mundo. Hindi napigilan ni Lu Ruoxian ang paglunok ng isang subo ng tubig. Ang bagay na ito ay sapat na nakakatakot upang tingnan lamang ito. Kumalma ka. Pinatatag ni Lu Ruoxian ang kanyang anyo at sumigaw, sinapit pa rin ito ng mga tanikala ng Diyos. Gaano man ito kalaki, target lang ito. Sa mga salita ni Lu Ruoxian, agad na huminahon ang kaguluhan at pagkataranta. Lu, paano kung sama-samang pag-atake? Pinatatag din ni Wang Jianzi ang kampo at sumigaw sa hangin. Tumingin si Lu Yongsheng kay Lu Ruoxian. Kung ang naturang dragon ay hindi magsanib puwersa upang salakayin ito ay magiging lubhang mahirap na harapin. Lahat ng mga alagad sa tuktok ng bughaw na bundok ay nakikinig sa mga utos. Nagdesisyon si Lu Ruoxian at uminom sa galit na boses. Oo, patayin ang dragon. Oo, pinangunahan ni Lu Ruoxian ang mga tropa palabas, at hindi nang ahas si Wang Jianzi na pabayaan ito sa oras na ito, kasama ang mga tao sa walang hanggang si area, pinangunahan niya ang mga tropa na sumugod patungo sa dragon sa pulang bilog. Sa pagtutulungan ng 3 pamilya, 2 individual na organisasyon, kaliwat kanan din, at kolektibong mapagkukunan. Mapangahas, sa sandaling biglang uminom ang dragon, ang buong katawan ng dragon ay nagulat, at isang pulang ilaw ng walang kapantay na pula ang direktang lumabas mula sa katawan. Kahit na ito ay pinigilan ng pulang bilog, ang pulang gas ay kasing init pa rin ng tubig, at ito ay nagkaroon ng malaking epekto. Bang! Hindi mabilang na mga tao ang nahulog sa lupa, ngunit mas maraming magic, direkta din sa Magic Dragon sa pulang bilog.
Hinaharangan ng pulang ilaw ang Magic Dragon, ngunit hindi nito pinipigilan ang lahat ng uri ng tamang magic. Isa-isang tumama ang lahat sa malaking katawan ng Magic Dragon. Gayunpaman, higit sa 100,000 pag-atake ay kasing dami ng meteor shower, na maaaring sirain ang kalahati ng lungsod sa mundo, ngunit kumpara sa napakapangit na langit, sila ay parang scratching. Ang dragon ay nanginginig lang sa inis, na para bang ang mga pag-atake na ito ay ginawa itong labis na hindi komportable at inis. Mga nunal kayong langgam, pinagalit nyo ako. Umuungol. Ang mahiwagang dragon ay umungal, ang bibig nito ay bamuka, at ang apoy ay bumulwak. Nang direkta sa pulang bilog. Ito ay kasing laki ng dagat ng apoy, at ito ay kamangha-manghang kulay ube. Tanggapin mo ang hatol ko kay Longshi. Wow! Ang dagat ng apoy, ang init ng alon. Sa lupa, ang malaking lugar ay hindi na ipakita sa oras, at agad na sumigaw ng paulit-ulit. Ang mga nakatayo sa harap, kahit walang sigaw, ay naging abo at hindi iniwan ang lahat sa mundo. Ang mga nasa malayo ay nalilibugan ng lilang apoy, na hindi man lang mapapatay. Ni hindi nila ito mahawakan, at hindi nila ito kayang labanan. Ang mga taong sumunog dito ay nagsisigawan at gumugulong sa buong lupa. Maging ang mga nasa malayo ay nababaligtad din ng heatwave. Sa isang pagkakataon, higit sa 100,000 katao ang namatay at nasugatan ang libu-libong tao. Sobrang fierce, lumaban si Luroakshuan gamit ang isang pamaypay. Matapos may baba ang folding fan, nakita niyang nabasag din ang folding fan niya dahil sa heatwave. Kumalat, umatake ulit, isang clench a tooth, Luroakshan shout away. Magkakalat, may sumigaw, mahigit 100,000 na agad ang nagkalat, at sa anyong bilog, pinalibutan ang Magic Dragon. Kill. After more than 100,000 attacks, they hit the sky again. Roar. Inaatake din ang Magic Dragon. Galit na galit siya. Kapag nakakita siya ng mga tao, nag-spray siya ng hininga. Langit at lupa, hangin at ulap, sa oras na ito nagbabago rin ang kulay. Iba sa abala sa dulong iyon, ang Han 3,000, na may hawak na Luroakshan, ay kalalabas lamang mula sa lambak ng kunsiyan. Sa pagtingin sa lahat ng uri ng mga bakas ng paasa na susunog na lupa sa lupa, ang Aaron ay tumawa, parang napaka-busy. Sa ating lupa, mayroong isang uri ng tinatawag na paputok. Kung titingnan mo ang bundok ng Kunlong, ayan. Tumawa si Aaron. Sumimangot si Luroakshan, napakalakas ng hininga ng Magic Dragon. Natatakot ka ba? Panipi, natatakot. Humalaklak si Aaron, walang takot sa diksyonaryo ni Aaron. At saka, para sa kapakanan ng aking mga kaibigan, asawa at anak, pati na ang Magic Dragon, hihilahin ko siya pababa kahit na siya ang tunay na Diyos ng pamilya Lo. Panipi, nagulat si Luroakshan sa mga salita ni Aaron. Kung may nagsabi ng mga ganyang salita sa harap niya, siguradong sinampal niya ito. Kasi obviously, nagyayabang ang kabila. Ngunit iba ang Aaron. Bagamat hindi alam ni Luroakshan kung saan siya nanggaling, hindi niya alam kung bakit. Ang tono niya ay hindi talaga mapabulaanan. Pinapaniwala pa niya si Luroakshan na kaya niya ito. Tinatakot mo ba ako? Malamig na boses ni Luroakshan. Siguro, baka, totoo na naman. Ang Aaron ay hindi natakot kay Luroakshan. Mahinahon niyang sinabi, kahit anong isipin mo, kaya mo. Baliw ka. Malamig at masama ang mga mata ni Luroakshan, ngunit sa sumunod na segundo, nakangiting sinabi niya, gayunpaman, ang mga tao ay hindi walang kabuluhan. Aaron, gusto lang kita. Tulungan mo akong gumaling. Sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay oras na para magkita tayo saglit ang Magic Dragon. Oo, tulungan mo akong gumaling ng 2 beses. Inaway mo ako kahapon. Panipi. Biglang ngumiti si Aaron, mag-alala tungkol sa iyong sarili. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang hinawakan ni Aaron ang braso ni Luroakshan sa hangin, at isang napakalakas na enerhiya ang pumasok sa kamay ni Luroakshan sa kanyang braso. Patayin. Si Boom. Bang. Sa oras na ito, naging mainit ang labanan sa Kunlongshan. Mahigit sa 100,000 katao ang nagkalat at tumayo, umiiwas at patuloy na naglulunsad ng iba't ibang pag-atake sa Magic Dragon. Ang Magic Dragon ay inatake ng mga tao sa lahat ng direksyon. Pagtingin sa paligid, punong-puno ng mga tao, parang pagtapak sa pugad ng langgam. Ngunit ang mga langgam na ito ay maaaring kumagat. Dahil dito,
Galit na galit ang dragon. Ang mga langgam ay kumagat sa mga tao ay hindi magiging napakasakit, ngunit kumagat pa, ito ay masakit. Galit na umungal ang masamang dragon. Isa-isang kumakalat ang hininga ng pulang ilaw sa kanyang katawan, at minsan ay umaatungal sa galit. Ang hininga ng dragon ay pumutok, pumatay ng mga tao sa labas. Sa magkabilang panig ay darating ka at ako'y aalis, pinapatay ang langit at ang lupa, ang araw at ang buwan. Mula madaling araw, hanggang gabi. Mula gabi hanggang gabi. Hanggang sa higit sa 100,000 katao ang napagod at ang Magic Dragon ay nalaglag ng madaling araw ay nakapagpahinga sa paligid at nagtrabaho sa tuktok ng shift. Sa pagod na individual na kampo, walang pumapansin dito. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng isang lalaki at isang babae pa. Kahit na ang Magic Dragon ay inaatake pa rin, ang shift attack ay nagpapagaan ng pakiramdam kahit papaano. Kinabukasan, pagkaraan ng madaling araw, mahigit 100,000 katao ang muling naglunsad ng magkasanib na pag-atake, at naging madilim na naman. Naubos na ang Magic Dragon. Lalong nagsisikap ang lahat. Ngayong gabi, papawiin natin ang Magic Dragon at papawiin ang isang sakuna para sa mundo. Malakas na sigaw ni Lura Akshuan. Lahat nagtaas ng braso at sumigaw. Sabihin mo sa amin na panatilihin ang kaunting lakas. Kapag ang dragon ay pagod at nanghina, tayo ay magsasama-sama upang makapasok sa pulang bilog at agawin ang mga tanikala ng Diyos. Tandaan, kailangan nating kumilos ng mabilis upang hindi tayo magkaroon ng masyadong maraming pangarap lupab-ulong na utos ni Roakshuan para tulungan ang mga tao. Oo, maghanap ka rin ng mga death squad sa harap natin sa oras na iyon. Ang mga tanikala ng Diyos at ang Magic Dragon ay pinagsama-sama at pinigilan ang isa't isa. Kung aalisin mo ang gapos ng Diyos, mamamatay din ang Magic Dragon. Sa makatuwid, kahit na ang pagod at walang kapangyarihan na Magic Dragon, kapag nakapasok at napatay natin siya, siya ay ganap na lalaban, kaya panipi, ang Panginoon ng pamilya ay gumawa ng mga pagsasaayos para sa pagpapadala ng 108 patay na lalaki mula sa pamilyang Lo. Napakabuti, tumanggo si Lura Akshuan na may kasiyahan. Napakahina ng Magic Dragon. Ang bawat tao ay nagsisikap at nagbibigay ng iyong pinakamalakas na suntok. Sa di kalayuan, si Wang Wanzi ay uminom ng malakas. Patayin ang Magic Dragon at bigyan ng hustisya ang langit. Lahat sila ay seryoso, ngunit alam ng lahat na kung sino ang nagmamalasakit sa pagpatay sa patay na dragon. Ang mahalaga sa kanila ay ang gapos ng Diyos na nakatali sa dragon. Kung tungkol naman sa pagpatay sa Magic Dragon, mas mabuting ipaubaya na lang ito sa iba at mag-ipon ng kaunting lakas para sa iyong sarili na agawin ang tanikala ng Diyos mamaya. Sa ganitong estado ng pag-iisip, isa pang alon ng pag-atake ang dumiretso sa Magic Dragon. Gayunpaman, sa likod ng tila malakas, sa katunayan, ay ang wishful thinking ng lahat. Upang maalis ang mga demonyo, ang lahat ng mahalaga sa atin ay mga sanggol. Boom! Ngunit ang mga langgam ay laman din. Ang pag-atake ng mahigit 100,000 ay parang huling dayami para sa sugatang Magic Dragon. Sa pagsabog ng 10,000 pamamaraan, nawawala at sumasabog ang kayabangan at hegemonya ng Magic Dragon. Mapayapa ang lahat, bahagyang sarado din ang longgan na kasing laki ng football field. Nang makita ito, ang lahat ay lalong tuwang-tuwa, at anuman ang 3721, direkta nilang binuksan ang kanilang chi at sumugod sa Magic Dragon. Sa panahong ito, anuman ang kanyang kagandahang asal, anuman ang kanyang kagandahang loob, katwiran at moralidad, iisa lamang ang ideya ng bawat isa, iyon ay, sumugod sa Magic Dragon ng may pinakamabilis na bilis at agawin ang mga tanikala ng Diyos. Ngunit sa oras na ito, biglang nanginig ang lupa, ang langit ay natakpan ng mga itim na ulap, isang uri ng hindi nakikitang itim na instant na nabalot sa langit at lupa. Ano ang nangyayari? Kakaibang sabi ng isang tao, roar biglang, sa dilim, isang pares ng dugong pulang mata ang lumiwanag sa dilim. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.